Sa isang liblib na bahagi ng Nueva Ecija, sa barangay na halos magkakilala ang lahat at mabilis kumalat ang balita kahit walang nagsasalita ng malakas, nakatira ang pamilya Aguirre sa isang lumang bahay na kahoy, yero at pinagtagpi-tagping pag-asa. Doon lumaki si Maristela Aguirre, 22 anyos, morena, payat sa unang tingin pero matibay ang loob at sanay ngumiti kahit kapos na sa lakas. Kung titingnan siya ng ibang tao sa palengke, iisipin nilang ordinaryong dalaga lang siya. Tahimik, marespeto, hindi pala imik, pero sa likod ng mahinahon niyang mga mata, araw-araw ay may dalang kaba, pagod, at responsibilidad na tila hindi nauubos. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid. Kasunod niya si Junray na 16 na taong gulang at paminsan-minsang tumutulong magbuhat sa palengke para may baon kinabukasan. Si Micaela naman ay 12 anyos, matalino at mahilig sa libro kahit minsan ay wala ng pambili ng lapis. Ang bunso nilang si Tonton ay 7 taong gulang pa lamang, sakitin at madalas ubuhin lalo na kapag malamig ang gabi. Ang kanilang ina na si Lourdes ay dati ring masipag na labandera sa baryo, ngunit mula nang pumanaw ang asawa niyang si Rodolfo dahil sa sakit sa baga, tila kalahati ng lakas niya ay nawala rin. Hindi pa siya ganap na matanda, pero mabilis siyang tinanda ng hirap. Madalas ay hinihingal na siya kahit magwalisyang sa bakuran. Isang umaga, bago pa sumikat ng husto ang araw, bumangon na si Maristela sa banig na halos manipis na sa tagal ng gamit. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi magising agad ang mga kapatid, saka naglaga ng kaunting tubig upang may mainit silang maiinom kahit walang kape. "Anak, may bigas pa ba?" Mahinang tanong ni Lourdes mula sa sulok. Hindi agad sumagot si Maristela. Tumingin muna siya sa lata sa ibabaw ng luma nilang estante. Binuksan niya iyon at ang tumambad ay isang manipis na patong na halos hindi sasapat sa kalahating araw. "Meron pa po, Nay." Pagsisinungaling niyang may lambing. "Pagkakasyahin ko po." Alam ni Lourdes ang tunog ng pagsisinungaling na iyon. Hindi iyon masama. Iyon ang uri ng kasinungalingang ginagamit para huwag nang dagdagan ng bigat ng umaga. "Pasensya ka na, anak." Bulong ng ina. Lumapit si Maristela at inayos ang kumot sa kanlungan nito. "Huwag niyo pong sabihin yan, basta magpahinga kayo. Ako na po." Lumabas siya ng bahay habang bitbit ang kupas na bayong at isang maliit na tuwalyang ipangpupunas sa pawis. Sa daan ay nasalubong niya ang kapitbahay nilang si Aling Nena Lorente na kagagaling lang sa poso. "Oh, Stella," tawag nito gamit ang palayaw niya. "Maaga ka na naman." Napangiti si Maristela. "Kailangan po, Aling Nena. Baka may mauna sa pwesto sa palengke. Mag-iingat ka. At pag may natirang sabaw dito mamaya, patadalhan ko kayo." "Salamat po." Hindi na bago kay Maristela ang ganoong mga pangakong hindi niya alam kung matutupad. Sa baryo nila, mababait ang mga tao kapag may kakayahan. Kapag wala, dasal na lang talaga ang naiaabot. Pagdating sa palengke, agad siyang sumabak sa trabaho. Naglilinis siya ng maduming sahig, naghahakot ng basurang pinaghalong dahon, dugo ng karne at plastik at tumutulong minsan sa pag-aayos ng gulayan kapalit ng kaunting barya. Doon siya madalas puntahan ni Aling Belen, tindera ng pechay at sitaw. "Stella, eto muna," sabi ni Aling Belen sabay abot ng tinapay na halos napipina sa tagal ng gamit. Napahiya si Maristela. "Ay, wag na po sana. Tumigil ka. Kung hindi mo kakainin, magagalit ako." Napangiti si Maristela at tinanggap iyon. "Salamat po. Kamusta si Lourdes?" Madalas pa rin pong hingalin. "At si Tonton? Umuubo na naman kagabi." Napailing Aling Belen. "Naku, dapat mapatingnan yan." "Opo, kaso hindi na niya itinuloy. Pareho na nilang alam ang kasunod ng pangungusap. Kaso walang pera." Bandang tanghali, lumapit si Kuya Dudong, ang tricycle driver na lagi ring paikot-ikot sa palengke. "Stella!" sigaw nito mula sa may paradahan. "Pag uwi mo mamaya, sabihan mo sa akin, ihahagid kita." "Wag na po, Kuya Dudong. Wala po akong pambayad." "Eh di libre. Minsan ka naman pumayag." "Hindi po, nakakahiya." Napatawa si Dudong. "Mas nakakahiya yung lagi kang naglalakad pauwi na may dalang 2 bayong. Sige na, sabihan mo lang ako." "Salamat po." Sa gitna ng mumunting kabutihang iyon, may isang lugar naman sa palengke na laging nagpapabigat ng dibdib ni Maristela.
ang malaking pwesto ng manukan ni Mang Sergio Ballesteros. Malaki ang kita ng matandang iyon. Halos araw-araw may bumibili. Puno ang kulungan, matataas ang boses ng mga tauhan, at kahit palaging may katay na manok at tirang lamang loob, hindi iyon basta na ibibigay sa mahihirap. Minsan, nang minsang magtanong si Junrey kung may pwedeng iuwi na tira, halos ipahiya sila ni Mang Sergio. "Akala nyo ba charity itong pwesto ko?" Singhal nito noon. "Kung gusto nyong kumain, magtrabaho kayo. Huwag kayong nakaasa sa tira-tira." Mula noon, hindi na lumapit si Maristela roon para humingi. Kahit kailan hindi niya hahayaang magmakaawa ang mga kapatid niya sa taong ganon kalupit magsalita. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting humihigpit ang kapit niyang kahirapan. Dumami ang bayarin sa tindahan, lalong naging madalas ang ubo ni Tonton. Minsan ay nilalagnat pa ito sa gabi. Si Lourdes naman ay hindi na rin makatanggap ng labada dahil mahina ang katawan. Ang konting kita ni Maristela sa palengke ay nauuwi sa bigas, pasin, toyo at paminsan-minsang gamot na hindi naman sapat. Isang hapon, umuwi siyang may dalang kalahating kilong bigas, 2 pirasong tuyo at isang maliit na sachet ng kape para sa ina. Ngunit pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik ang loob. Ang katahimikang iyon ang pinakamasakit sa lahat, sapagkat kadalasan, katahimikang iyon ng gutom. Nakaupo sa sahig si Micaela at pilit tinuturuan si Tonton magbasa gamit ang lumang aklat na kupas na ang pahina. Si Junrey naman ay nasa may pinto, hawak ang sirang tsinelas na sinusubukang tahiin. "Nandito na ako," sabi ni Maristela, pilit na masigla ang boses. Agad lumapit si Tonton. "Ate, may ulam tayo?" Sandaling napahinto ang oras sa tanong na iyon. Sandaling napapikit si Maristela bago ngumiti. "Meron, magtiis lang kayo ng konti ha." Tinignan siya ni Junrey. Hindi na bata ang kapatid niya para hindi makahalata. "Ate, ako na lang kaya magtrabaho. Titigil na muna ako." "Huwag," napakabilis ng sagot niya. "Hindi pwedeng lahat tayo titigil. Kahit isa sa inyo dapat makatapos." "Ano pong kakainin natin?" mahinang tanong ni Micaela. "Pagkakasyahin natin to," sabi niya, sabay taas ng bayong. Ngulit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon sasapat. Hindi para sa 4 na lumalaking bata at isang inang mahina na. Nang gabing iyon, manipis na lugaw ang kanilang naging hapunan. Nilagyan iyon ni Maristela ng onting asin at pinaghatian ng lahat. Si Lourdes naman ay kunwari busog agad para mapunta sa mga bata ang mas maraming sabaw. "Stella," nang inatang sabi ng ina nang makatulog na sina Micaela at Tonton, "naririnig ko ang mga buntong hininga mo gabi-gabi." "Wala po yun, Nay." "Anak, hindi mo kailangang akuin ang lahat." Napayuko si Maristela. "Pero ako na lang po ang meron sila." "Hindi. Meron silang isa't isa at meron ka rin sa amin." Gusto sana niyang umiyak ngulit pinigilan niya. Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Sa labas ng bahay, mahinang humahangin. Sa loob naririnig ang paos na pag-ubo ni Tonton. Maya-maya'y napalakas iyon kaya napabangon si Lourdes. Hinipo nito ang noon ng bunso at agad napakunot. "Mainit siya," bulong ng ina. Binilisang lumapit si Maristela at hinawakan si Tonton. "Totoo nga, nilalagnat na naman ito." "Ate," mahinang sabi ng bata. "Gutom pa po ako." Iyon ang pangungusap na bumasag sa natitira pang tibay ni Maristela. Hindi siya sumagot agad. Umupo lang siya sa tabi ng kapatid at hinaplos ang buhok niya. "Bukas, ipagluluto kita ng masarap, pamako." Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pangako na iyon. Kinabukasan, mas mabigat ang hakbang niya papuntang palengke. Pakiramdam niya ay bawat hakbang ay may kasamang utang sa buhay. Tumawid siya sa daan, naglinis, nagbuhat, nagpuyat at ngumiti sa mga mamimili. Ngulit ang masa isip lang buong maghapon ay ang ubo ni Tonton at ang manipis na katawan ni Micaela habang natutulog. Sa isang sandali ng pahinga, napatingin siya sa malayo, sa kalsadang palabas ng bayan, sa rutang minsang dinaanan ng maraming pangarap, kasama na ang alaala ng isang lalaking minsang nangako sa kanya noon, si Adrian Velasco.
Noong high school, siya ang tipo ng binatang hindi bagay sa lugar nila. Malinis manamit, matalino, may pangarap na mas malaki sa baryo, at marunong tumingin kay Maristela na parang mahalaga siya. Hindi siya mayabang noon kahit alam ng lahat na may kaya ang pamilya niya. Kapag uwian, minsan ay sinasadayan siya nito sa paglalakad. Pag nakatapos ako, Minsang sabi ni Adrian habang nakatayo sila noon sa may waiting shed. Babalikan kita, hindi kita kakalimutan. Napangiti lang si Maristela noon. Madali mong sabihin yan, pag nasa Maynila ka na, siguradong marami ka nang makikilalang mas bagay sa'yo. Huwag mong sabihin yan, ikaw ang gusto ko. Pero ang buhay, gaya ng madalas mangyari, ay hindi sumusunod sa matatamis na pangako ng kabataan. Umalis si Adrian para mag-aral, naiwan si Maristela para alagaan ang pamilya. Namatay ang ama niya, nasundan ng gutom, pagkakautang, pagkapagod. At habang tumatagal, ang alaala ni Adrian ay naging parang isang lumang litrato. Maalaga, pero masakit tingnan kapag sobra ng matagal. Stella! Hoy, Stella! Nagulat siya nang marinig ang boses ni Aling Belen. Ano po iyon? Kanina pa kita tinatawag. Uuwi ka na ba? Opo. Parang ang lalim ng iniisip mo. Ngumiti siya ng pilit. Wala po. Ngunit pagsapit ng dapit hapon, muling nakita ni Maristela ang malaking kulungan ng manok ni Mang Sergio. Puno iyon, maingay, buhay na buhay. Samantalang sa isip niya ay ang bahay nilang tahimik, may batang nilalagnat at mga kapatid na pilit nagtitiis. Napahinto siya. Tumibok ng malakas ang dibdib niya. Narinig niya sa isip ang tanong ni Tonton. Ate, may ulam tayo? Sa unang pagkakataon sa buhay niya, may pumasok na ideyang hindi niya dapat iniisip. Isang ideyang dati isusumpa niya agad, ngulit ngayon, hindi na iyon mukhang simpleng kasalanan. Mukha na itong huling pinto bago tuluyang gumuho ang lahat. Tumingin siya sa langit na papadilim na. Pagkatapos ay sa manukan. Pagkatapos ay sa bayom niyang halos walang laman. At sa gabing iyon, habang mabigat ang hakbang pauwi at mas mabigat pa ang kanyang budhi, nagsimulang mabuo sa isip ni Maristela ang desisyong hindi niya akalaing narating sa buhay niya. Na kung hindi siya kikilos, baka ang gutom at sakit na mismo ang pumatay sa natitira niyang pag-asa. Magdamag halos hindi nakatulog si Maristela matapos mabuo sa isip niya ang desisyong matagal niyang nilalaban. Nakahiga siya sa banig ngunit gising ang buong diwa niya. Nakikinig sa bawat pag-ubo ni Tonton, sa mabigat na paghinga ng kanyang ina at sa marahang paggalaw ng mga kapatid niyang sanay nang matulog ng gutom. Sa bawat tunog sa loob ng kanilang bahay, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na parang nakapatong sa kanyang dibdib. Maduling araw, bumangon siya bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang umupo sa gilid ng banig at pinagmasdan ang bunsong niyang kapatid. Namumula ang pisngi ni Tonton dahil sa lagnat. At kahit natutulog, halatang hindi ito komportable. Ate! Mahinang nitong ungol sa gitna ng tulog. Manok! Parang sinaksak ang puso ni Maristela sa narinig. Lumapit si Lourdes na nooy kapansin-pansin ang panghihina, nguhit pinilit pa ring magising. Hindi pa ba bumababa ang lagnat niya? Imiling ang pinigilang ulo ni Maristela. Parang mas init pa nga po. Mahinatira pa ba sa gamot? Wala na po. Tahimik na napaupo si Lourdes sa tabi niya. Ilang sandali ay pareho silang walang imik. Pagkatapos ay nagtanong ang ina sa boses na parang takot ding marinig ang sagot. May maiuuwi ka kaya mamaya? Gusto sanang sabihin ni Maristela na oo, na may paraan siya, na huwag nang mag-alala ang ina niya. Pero sa halip ay tumanggo lang siya kahit hindi niya alam kung paano. Pagkalabas niya ng bahay, malamig pa ang hangin pero mabigat na agad ang pakiramdam niya. Sa daan, nasulubong siya ni Kuya Dodong na naglilinis ng tricycle. Oh, aga mo na naman. Parang hindi ka nakatulog. Okay lang po ako. Hindi naniwala si Dodong. Pag kailangan niyo ng tulong, magsabi ka. Huwag mo nang hahayaang lumala si Tonton. Napabuntong hininga si Maristela. Opo. Sa palengke, mas naging tahimik siya kaysa dati. Napansin iyon ni Aling Belen habang nag-aayos ng tali ng kangkong sa kanyang pwesto. Stella, bakit para kang lutang? Wala po, medyo masama lang pakiramdam ni Tonton. Naku, dapat madala na sa health center. Opo, pero... Naputol siya at napayuko. Hindi na pinadugtong pa ni Aling Belen ang usapan.
Sa halip ay nag-abot ito ng 2 pandesal at isang supot na may kaunting gulay. Iuwi mo to mamaya. Aling Belen, nakakahiya na po. Anong nakakahiya? Mas nakakahiya kung papabayaan mong magutom ang mga kapatid mo. Napakurap si Maristela. Minsan talaga, sa simpleng pangungusap ng mabubuting tao, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano siya kapagod maging matatag. Buong maghapon ay naglinis siya, nagbuhat ng sako, tumulong sa pag-aayos ng timbangan, at nagtiis sa pananakit ng likod kapalit ng kakarampot na bayad. Ngunit nang hapon na at singilan na, halos mabitawan niya ang hawak na barya. Napakaliit ng kinita niya. Hindi sapat para sa bigas, gamot at ulam. Habang naglalakad siya pauwi, nadaanan niya ang butika. Nakatayo siya roon ng ilang sandali, nakatingin sa loob. Naisip niya ang gamot ni Tonton. Naisip niya ang sabaw na wala silang mailalagay sa hapag. Naisip niya ang mga mata ng mga kapatid niyang pilit hindi nagtatanong para lang hindi siya masaktan. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo sa may pinto si Junrei. Hawak nito ang basang bimpon na ipinataw niya sa noo ni Tonton kanina. "Ate," sabi nito agad. "Sinubukan kong manghiram kina Mang Celso, pero may utang pa raw tayo." "Okay lang," sagot ni Maristela, kahit hindi okay. "Ako na ang bahala." Sa loob, nakaupo si Micaela sa tabi ng ina nila. Tahimik na tinatapik ang likod ni Tonton. Nang makita si Maristela, napangiti pa ang bunso kahit halatang nanghihina. "Ate, may pasalubong." May sandaling hindi makasagot si Maristela. Pagkatapos ay inilabas niya ang kaunting gulay at ang 2 pandesal mula kay Aling Belen. "Eto muna," sabi niya. "Mamaya, gagawa ako ng paraan." Tumingin sa kanya si Lourdes. Hindi man nagsalita ang ina niya, alam niyang may nababasa na itong panganib sa mukha niya. Nang nagtakip silim, pinaghatian nila ang manipis na sabaw ng pinakuloang gulay. Si Tonton ay nakatulog lang ulit matapos makakain ng kaunti. Ngunit sa gitna ng gabing iyon, muling nagising si Maristela sa mahinang iyak ni Micaela. "Ate," bulong ng kapatid, "huwag mo kaming iiwan ha." Napalingon siya. "Bakit mo naman naisip yan? Naririnig ko kasi kayo kay Nay kapag gabi. Lagi kayong nag-uusap tungkol sa pera. Baka mapagod ka na sa amin." Napakagatlabi si Maristela at agad niyakap ang kapatid. "Hindi ako mapapagod sa inyo, kahit anong mangyari." "Pero gutom na rin ako, ate," sabi ni Micaela bago tuluyang mapaiyak. Doon tuluyang nabasag ang natitira pang pagpipigil ni Maristela. Hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang, nakayakap sa kapatid, habang sa isip niya ay unti-unting nawawala ang boses ng konsensya at napapalitan ng mas mabagsik na takot. Takot na mawalan ng kapatid, takot na hindi niya nakakayanin, takot na baka bukas ay mas malala pa kaysa na yon. Bandang hating gabi, nang tulog na ang lahat, maingat siyang bumangon. Nagsuot siya ng lumang jacket ng ama niya at kumuha ng sako sa sulok. Nanginginig ang mga kamay niya. Huminto pa siya sa may pintuan at tumingin sa likod. Nandoon ang kanyang pamilya, mahihina, gutom, at umaasa sa kanya. "Patawarin niyo ako," bulong niya. Mabilis siya na lumabas. Tahimik ang barangay sa ganoong oras. Tanging mga aso lang ang paminsan-minsang tumatahol. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya habang papalapit siya sa pwesto ng manukan ni Mang Sergio. Alam niya ang daan. Ilang beses na rin niyang nadaanan iyon sa gabi habang pauwi. Alam niya kung saan madilim, kung saan maluwag ang bakod, at kung anong oras madalas nasa likod ng tindaan ng bantay. Pero iba ang alam sa totoong ginagawa na. Pagdating niya sa likod ng kulungan, huminto siya. Rinig niya ang mga mahihinang tiyalog, ang kaluskos ng mga pakpak, at ang tunog ng yero na tinatamaan ng hangin. Pinikit niya ang mga mata niya sandali. Gusto pa niyang umatras, gusto pa niyang tumakbo pa uwi at sabihing bahala na kung wala silang makain kinabukasan. Pero biglang pumasok sa isip niya ang namumulang mukha ni Tonton at ang nanginginig na tanong ni Micaela. Dahan-dahan siyang lumapit sa kahoy na bahagi ng kulungan na hindi gaanong matibay. Nangangatag ang tuhod niya habang iniangat niya ang nakasabit na alambre. Nakalusot siya sa siwang at mabilis na sumilip sa loob. "Isa lang," bulong niya sa sarili. "Isa lang."
May isang malaking puting manok na malapit sa dulo. Lumapit siya doon ng dahan-dahan, pilit pinapakalma ang paghinga. Nang mahawakan niya ang pakpak nito, bigla itong pumiglas. Karak! Napaatras si Maristela. Kumalabog ang kulungan. Sunod-sunod na nag-ingay ang ibang manok. Natarantasa at muling sinubukang hawakan ng ibon, ngunit lalo lamang lumakas ang kaluskos. "Sino yan?" Sigaw ng isang lalaki sa dikalayuan. Nanlamig ang buong katawan niya. Bago pa siya tuluyang makatakbo, sumulpot mula sa likod ang bantay na si Berto Salonga, may hawak na flashlight at kahoy. "Hoy!" Sigaw nito. "Nagnanakaw ka!" Nasikatan ng ilaw ang mukha ni Maristela. Napaurong siya at otomatikong napabitaw sa manok. "Berto, pakiusak!" Nanginginig niyang sabi. Ikinalaki ng mata ng lalaki nang makilala siya. "Ikaw? Maristela? Pakiusap. Para sa mga kapatid ko lang. Isa lang. Babayaran ko rin yan balang araw." "Hindi ako tanga," sigaw ni Berto. "Magnanakaw ay magnanakaw." Sinubukan pang lumapit ni Maristela. "Pakiusap, wag mo na akong isumbong." Pero huli na. Mula sa kabilang pwesto ay dumating si Mang Sergio na galit. Nakasuot lang ng sando at may dala pang tsinela sa isang kamay. "Ano to?" Bulyaw nito. "Ikaw ang nagnanakaw sa manukan ko?" Napayuko si Maristela, nanginginig. "Pasensya na po, gutom lang po ang mga kapatid ko." "Hindi ko problema yan," sigaw ni Mang Sergio. "Kaya kayo lalong naghihirap kasi magnanakaw kayo." "Hindi po ako magnanakaw." Halos pabulong niyang sagot. "Ngayon lang po." "Tumigil ka!" Putol nito. "Berto, tawagin mo ang barangay." Hindi sapat ang barangay. Tawagin mo ang pulis." Namutla si Maristela. "Wag po, pakiusap, wag na po pulis." Ngunit tila mas lalo pang nasiyahan si Mang Sergio sa paninginig ng boses niya. "Para matuto ka at para makita ng lahat kung anong klaseng tao ka." Wala pang ilang minuto ay nagdatingan na ang ilang usisero. Nandoon si Rosita Malabanan na kilalang mahilig sa chismis, si Ricky Tan na may hawak ng cellphone, at maging si Aling Nena na nagmamadaling lumapit nang makilala si Maristela. "Naku, si Stella pala yan!" Bulalas ni Rosita. "Hindi ko akalaing aabot siya sa ganyan." "Patayin mo yung camera mo, Ricky!" Sita ni Aling Nena. "Ebidensya to!" Sagot naman ng lalaki, bagaman halatang natutuwa sa eksena. Maya-maya, dumating ang dalawang pulis na sina Ramon Cordero at Alvin Paredes. Pagkababa pa lang nila, ay tila desidido na agad ang mga mukha. "Anong kaso?" Tanong ni Ramon. "Nagnakaw ng manok. Nahuli sa akto." Tinignan ni Alvin si Maristela mula ulo hanggang paa. "Ikaw? Totoo ba?" Tahimik siyang tumanggo, hindi na alam kung ano pa ang sasabihin. Imbes na kausapin siya ng maayos, hinablot ni Ramon ang braso niya. "Sumama ka." "Sir, pakiusap," umiiyak na sabi ni Maristela. "Gutom lang po ang mga kapatid ko." "Lahat na lang ganyan ang dahilan," malamig na sagot nito. Akala niya dadalhin na siya agad sa barangay outpost, ngunit hindi iyon ang nangyari. "Ilakad natin siya sa harap," sabi ni Alvin kay Ramon, "para makita ng mga tao, nang maging aral." Parang gumuho ang langit sa ulunan ni Maristela. "Sir, wag naman po," pagmamakaawa niya. Ngunit bingi ang dalawa sa pakiusap niya. Hawak siya sa magkabilang braso habang inilalakad sa pinakamaraming tao sa palengke. Dala pa rin ni Berto ang manok bilang ebidensya. Habang tumatagal, dumarami ang nanunood. May mga bulong-bulungan, may mga nagtataas ng kilay. May mga naaawa ngunit walang lakas ng ulo sa sumingit. Si Maristela pala yan. Yun bang nagtatrabaho rito? Hindi mo aakalaing magnanakaw. Baka matagal ng gawain. Bawat salitang iyon ay parang batong ibinabato sa kanya. Hindi na halos makatingin sa paligid. Gusto na lang niyang matunaw sa kahihiyan. Pagdating nila sa gitna ng kalsada malapit sa palengke, mas lalo siyang inilantad ng mga pulis. Pinatayo siya roon habang hawak pa rin sa siko. "Ganito ang mangyayari sa mga magnanakaw,"
Malakas na sabi ni Ramon sa mga taong nag-uusisyo. Ilang bata ang napatigil, ilang tindero ang lumapit. May mga motorsiklong bumagal lalong para makitingin. At sa pinakaayaw niyang mangyari, nakita niya mula sa dulo niyang kalsada ang pagtakbo ni na Junrey at Micaela kasama si Aling Nena na halatang sila ang sumundo. "Ate!" sigaw ni Junrey. Napapigit si Maristela sa tindi ng hiya. "Umuwi na kayo!" sigaw niya pabalik, nanginginig ang boses. "Umuwi na kayo!" Ngunit si Micaela ay umiiyak na. "Ate, bakit ka ganyan? Ate, tara na!" Tinulak pa sila palayo ni Alvin. "Mga bata, lumayo kayo." "Sir, pakiusap!" Halos sumigaw si Maristela. "Huwag niyo pong idamay ang mga kapatid ko." Ngunit sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng init ng kahihiyan, at sa gitna ng napakasakit na tingin ng buong bayan sa kanya, may isang itim na SUV ang biglang huminto sa gilid ng kalsada. Napalingon ang mga tao, bumukas ang pinto, at mula roon ay bumaba ang isang matangkad na lalaking nakaputing polo at madilim na coat. May tindig na sanay sundin, ngunit may mga matang biglang nagbago nang makita siya. Si Adrian Velasco. Sa una, parang hindi pa naniwala si Maristela sa nakita niya. Akala niya ay guni-guni lang dulot ng hiya at pagod. Ngulit nang tuluyan itong humakbang palapit, nakilala niya ang mukha. Mas matanda na, mas matigas ang hulma ng panga, mas pino ang pananamit, pero hindi siya pwedeng magkamali. Huminto si Adrian sa harap ng mga pulis, tinignan si Maristela na puno ng awa at pagkabigla, saka malamig na nagsalita. "Anong nangyayari rito?" Pagkabagsak ng malamig ngulit kontroladong tinig na iyon sa gitna ng kalsada, tila biglang nabawasan ang ingay ng paligid. Ang mga usisero ay napatingin sa lalaking bagong dating, at kahit ang dalawang pulis na kanina'y matapang at pasigaw ay bahagyang nagbago ang tindig. Nakatitig lang si Maristela. Hindi pa rin halos makapaniwala na si Adrian Velasco nga ang nasa harapan niya. Ang lalaking minsang naging bahagi ng mga pangarap niyang maaga niyang ibinaon sa limot dahil sa tindi ng hirap ng buhay. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya ang pagbabago kay Adrian. Hindi na ito ang payat at masiglang binatilyong sumasabay sa kanya noon sa paglalakad sa gilid ng kalsada matapos ang klase. Mas matatag na ang tindig nito ngayon, mas tahimik ang mga kilos at may kakaibang bigat ang bawat titig. Ngulit sa paraan ng pagtingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon, parang bumalik ang isang bahagi ng nakaraan na matagal na niyang itinulak palayo sa kanyang alaana. Lumapit si Adrian ng tuluyan sa mga pulis at muling nagsalita, mas madiin ang bawat salita. "Tinanong ko kayo, bakit ninyo siya pinatatayo rito na parang kriminal na kailangang iparada sa harap ng buong bayan?" Nagkatinginan sina PO2 Ramon Cordero at PO1 Alvin Paredes. Si Ramon ang unang sumagot, pilit matigas ang boses. "Sir, nahuli kaming nagnanakaw ng manok. Standard procedure lang ito para maturuan ng leksyon." Bahagyang napaangat ang kilay ni Adrian. "Standard procedure," ulit niya. Simula kailan naging standard procedure ang pagpahiya sa isang babae sa gitna ng kalsada? Lalong tumahimik ang mga tao. Maging si Ricky Tan na kanina'y todo video ay napababa ng cellphone. Si Rosita Malabana naman ay napayuko nang maramdaman ang bigat ng esena. Nag-ubo si Mang Sergio at sumingit sa usapan. "Adrian, huwag ka na makialam. Nahuli siya sa manukan ko. Magnanakaw yan. Kahit sinong tao ang gumawa niyan, dapat maparusaran." Napalingon si Adrian sa matandang may-ari ng manukan. Hindi niya itinaas ang boses niya, ngunit lalong naging mapanganib ang lamig nito. "Magkano ang halaga ng isang manok, Mang Sergio?" "Hindi pera ang pinag-uusapan dito. Prinsipyo." "Magkano?" putol ni Adrian. Saglit na natigilan ng matanda. 350. Tumanggo si Adrian at agad kinuha ang wallet niya. Mula roon ay inilabos siya ng ilang libong piso at iniabot kay Mang Sergio. Narito ang 10,000, bayad sa manok, abala
at sa anumang tingin ninyong danyos. Pero hindi ko hahayaang ipagpatuloy ninyo ang kahihiyang ito. Namilog ang mga mata ng mga tao, hindi lang dahil sa halaga ng perang inabot ni Adrian, kundi sa paraan ng pagsasalita niya. Parang malinaw na malinaw sa kanya na hindi simpleng pagnanakaw ang tinitignan niya, kundi isang sitwasyon na may mas malalim na dahilan. Hindi gumalaw si Mang Sergio sa una, ngunit nang nakita niyang nakatingin sa kanya ang halos lahat, mabilis din itong inabot ang pera. Hindi naman sa, ayokong tumulong, pero batas ang pinag-uusapan dito. Hindi batas ang namamayani rito, pagmamalabis. Napatingin ang lahat sa dalawang pulis. Nakita ni Maristela kung paano unti-unting nawalan ng angas ang mga ito. Hindi pa rin siya makagalaw ng maayos. Nanginginig pa rin ang tuhod niya at pakiramdam niya ay anumang oras ay babagsak siya sa gitna ng kalsada. Ngunit ang higit na gumulo sa kanya ay ang mismong presensya ni Adrian. Sa lahat ng maaaring dumating sa pinakamasakit na araw ng buhay niya, ito pa ang hindi niya inaasahan. "Sir," ani ni Alvin, pilit nagpapaliwanag, "ginagawa lang po namin ang trabaho namin." "Trabaho?" sagot ni Adrian. "Kasama ba sa trabaho ninyo ang pagdadala sa kanya rito para pagtawanan? Kasama ba sa trabaho ninyo ang hayaan ng mga tao na videohan siya habang umiiyak? Kung gusto ninyong mag-imbestiga, maaari ninyo siyang dalhin sa barangay ng maayos, hindi yung ginagawa ninyong palabas." Maya-maya'y sumulpot sa gilid ng kalsada si Kapitan Lorenzo de Malanta, hinihingal at halatang nagmamadaling dumating matapos mabalitaan ng gulo. Pagkakita niya kay Adrian ay agad siyang natauhan. "Naku, Sir Adrian, kayo pala yan," sabi ng kapitan. Nagkatinginan ng mga tao. May mga nagbulungan. Maliwanag na marami ang hindi agad nakakilala kay Adrian, ngunit ngayon ay unti-unti nang nagdudugtong-dugtong ang lahat. Ang batang umalis noon para mag-aral sa Maynila, anak ng pamilyang Velasco na may mga lupain sa bayan, ay siyang nakatayo ngayon sa gitna ng kanilang kalsada na parang handang baliktarin ang eksena para sa isang babaeng pinahihiya ng lahat. "Kapitan," sabi ni Adrian, "gusto kong malinaw na maayos ito ngayon din. Walang kaso kung wala nang naghahabla at higit sa lahat, wala nang kahihiyaan pang idadagdag." Napatanggo si Kapitan Lorenzo. "Oo naman Sir Adrian, syempre, kung nabayaran na at wala nang hahabulin si Mang Sergio, maaari na nating ayusin ng formal sa barangay." Nang marinig iyon, biglang parang nawalan ng lakas si Maristela. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa halo-halong emosyon, hiya, pagod, takot, at ang matinding pakiramdam na muli na naman siyang iniligtas sa harap ng mga tao. Hindi siya sanay na pinagtatanggol, lalong hindi niya kaya na si Adrian pa ang gagawa noon. "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Napalingon ng lahat sa kanya, kahit si Adrian ay tila natigilan sa narinig. Namumugto ang mga mata ni Maristela habang pinipilit niyang ituwid ang kanyang likod. "Nagawa ko na ang kahihiyaan," sabi niya sa nanginginig ngulit pilit matapang na boses. Hindi na kailangan dagdagan pa ng awa. Bahagyang namambot ang mukha ni Adrian. "Stella, huwag mo akong tawaging ganyan dito." Putol niya, sabay iwas ng tingin. "Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaraanan namin. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam na makarinig ng gutom gabi-gabi. Kaya huwag mo akong tulungan, parang kawawa ko." Sa unang pagkakataon mula nang dumating ito, hindi agad nakasagot si Adrian. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin at ang mga bulong-bulungan ng mga tao ang maririnig. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi sobrang lapit, sapat lamang upang marinig niya ang boses nito kahit hindi ito sumigaw. "Hindi kita tinutulungan dahil naaawa ko sa iyo. Tinutulungan kita dahil hindi tama ang ginagawa nila sa iyo at dahil kahit kailan, hindi naman talaga ako tumitigil sa pag-aalala sa iyo." Parang tumigil ang mundo ni Maristela sa huling pangungusap na iyon. Hindi lang siya ang narinig,
Maging ang mga tao sa paligid ay natahimik ng husto, waring walang gustong huminga ng malalim para hindi masira ang bigat ng sandaling iyon. Ate, mahinang tawag ni Micaela sa likod. Napalingon si Maristela sa mga kapatid niya. Si Junrei ay pigil ang galit at hiya, ngunit makikita sa mukha niya na gusto siyang ilayo roon. Si Micaela namay tuloy pa rin ang tahimik na pag-iiyak at sa di kalayuan nakatayo si Aling Nena hawak ang balikat ng dalawang bata para hindi makalapit ng husto. Doon tuluyang bumagsak ang depensa ni Maristela. Hindi siya umiyak ng malakas. Napatak lang ang luha niya at mabilis niyang pinunas. Ngunit huli na. Nakita iyon ni Adrian. Sir Adrian, sabat ni Kapitan Lorenzo, baka mas mabuting matapos na natin ito ng maayos. Pirmahan na lang ang kasulatan at pauwiin na ang babae. Oo. Sagot ni Adrian nang hindi inaalis ang tingin kay Maristela. Tapusin na natin. Sa barangay outpost, naging formal ang lahat. Biglang naging magalang ang dalawang pulis. Hindi na sila pasigaw. Hindi na rin sila makatingin ng diretsyo sa dalaga. Si Mang Sergio, na kanina'y ubod ng yabang, ay tahimik na lang na pumirma sa kasulatang wala na siyang habol dahil nabayaran na siya. Paminsan-minsan ay sumusulyap ito kay Adrian, waring natatakot na makabangga ang impluwensya ng pamilya Velasco. Samantala, nakaupo si Maristela sa isang lumang monoblock chair, hawa ang laylayan ng kanyang kupas na palda. Katabi niya sina Junrei at Micaela. Hindi pa rin siya makapagsalita ng maayos. Parang may bara pa rin sa lalamunan niya mula sa lahat ng nangyari. Biglang lumapit si P.O. Ramon. Hindi maipinta ang mukha nito habang kinakamot ang gilid ng ulo. Miss Maristela, Anito, pasensya na sa paraan ng pagdala namin sa inyo kanina. Napatingin sa kanya si Maristela. Hindi siya sumagot agad. Si Alvin na nasa likod nito ay tila napilitang sumunod. Oh, medyo sumobra rin siguro kami. Hindi alam ni Maristela kung matatawa ba siya o maiiyak. Kanina lamang ay parang wala siyang dangal sa harap ng mga ito at ngayon ay naroon sila. Pilit bumabawi dahil lang may taong mas makapangyarihan ng dumating. Ngunit wala na siyang lakas para makipagtalo. Mahina lang siyang tumanggo. Hindi bilang tanda ng lubos na pagpapatawad, kundi bilang pagnanais na matapos na ang bangungot na iyon. Pagkalabas nila ng outpost, madilim na ang langit. Isa-isang nagsiuwian ng mga tao. Ngulit kahit humupa na ang gulo, naroon pa rin ang bigat ng hiya sa dibdib ni Maristela. Naramdaman niya ang paglapit ni Adrian bago pa man ito magsalita. Ihahatid ko kayo, sabi nito. Huwag na, mabilis niyang sagot. Kaya na namin. Stella, kaya na namin, ulit niya, mas madiin. Ayoko nang may makita pa. Hindi kumibo si Adrian sandali. Pagkatapos ay tumingin ito kina Junrei at Micaela, saka sa kanya. Kung gusto mong umiwas sa tingin ng tao, mas lalo kayong pag-uusapan kapag naglakad pa kayo pa uwi matapos ang nangyari. Hahayaan mo bang umuwi kayong ganito tapos bit-bit pa ng mga kapatid mo ang kahihiyan? Napapikit si Maristela. Masakit aminin pero tama ito. Ate, tara na, bulong ni Junrei. Hindi na siya nakipagtalo. Tahimik siyang sumunod sa sasakyan. Pagbukas ng pinto ng itim na SUV, tila lalo niyang naramdaman ang agwat ng buhay nila ni Adrian. Malinis ang loob ng sasakyan, mabango, malamig ang aircon, at sobrang layo sa nakasanayan niyang tricycle o lakad na alikabok ang kapalit. Nakaupo si Micaela sa likod, tahimik na yakap-yakap ang sarili. Si Junrei naman ay nakaupo malapit sa pinto, halatang alerto pa rin. Si Maristela naman ay sa pinakadulo, pilit papipiliin ang sarili. Samantalang si Adrian ay nakaupo sa hurapan, ngunit ilang ulit siyang tumingin sa rear view mirror, tila gustong tiyaking ayos lang sila. Habang bumibiyahe, walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto.
Taning inay ng makina at mahinang tunog ng hangin mula sa aircon ang maririnig. Sa bandang huli, si Adrian din ang unang bumasag ng katahimikan. "Kamusta si Tita Lourdes?" Napatingin si Maristela sa bintana. Mahina na. "At si Tonton, si Micaela, si Junrei." Nagulat si Junrei sa pagbanggit ng pangalan niya. "Kilalang kilala mo pa kami." Bahagyang ngumiti si Adrian. "Hindi ko naman basta-basta makakalimutan kayo." Tahimik si Maristela, ngunit sa loob-loob niya, ang simpleng detalye na iyon, natanda pa rin ni Adrian ang mga pangalan ng kapatid niya, ay nagpasikip lalo sa dibdib niya. "Ikaw?" tanong niya. Sa wakas, hindi pa rin nakatingin dito. "Bakit ka nandito?" "May inaasikaso akong lupa ng kumpanya sa may kabilang barangay. Pero ang totoo, matagal na rin akong babalik-balik dito." Napalingon siya. "Bakit?" Doon unang napaharap ng bahagya si Adrian, sapat para makita niya ang seryosong mukha nito. "Dahil umaasa akong isang araw, makikita kita." Hindi niya alam kung bakit mas lalong sumakit ang puso niya sa narinig. Maraming taon nang lumipas. Maraming gabi ng gutom. Maraming pagkakataong pinilit niyang burahin ang alaala nito dahil masyadong mahirap ang buhay para alalahanin pa ang pag-ibig. At ngayon, ang lalaking iyon ay nagsasalita na para bang may naiwan pang puwang sa pagitan nila. Nang marating nila ang looban papunta sa bahay ng mga Aguirre, biglang bumagal ang sasakyan. Halos hindi makapaniwala si Adrian sa nakita. Ang bahay ay mas luma kaysa sa naaalala niya. Nakahilig ng kaunti ang isang poste. May bahagi ng bubong na tinapalan ng trapal. Sa labas ay may timba, palanggana, at ilang basyo ng bote na ginagamit marahil sa pang-araw-araw na pag-iigip. Naunang bumaba si Junrei. Sinundan siya ni Micaela. Nang si Maristela na ang bababa, nagsalita si Adrian sa mahinang tinig. "Pwede ba akong pumasok?" Tumingin siya rito, waring nagdadalawang isip. Ngunit bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Lourdes. Hawak ang balikat ni Tonton na halatang kakagising lang. "Stella!" tawag ng ina. Pagkakita ng babae sa sasakyan, saka kay Adrian, natigilan ito. Ngunit ang higit na nagpatigil sa lahat ay ang anyo ni Tonton, namumutla, pawis at nanghihina. Doon tuluyang nawala ang anumang balak ni Maristela na ilayo si Adrian sa buhay niya. Dahil sa isang tingin lamang sa kanilang bahay, sa kalagayan ng kanyang pamilya at sa katawan ng bunso niyang kapatid, malinaw na nakita ng dating nobyo ang buong katotohanan ng buhay na matagal niyang pilit ikinukubli sa kahit kanino. Nakatayo si Adrian sa harap ng bahay ng pamilya Aguirre, ngunit ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Hindi niya inaasahan na ganoon nakabigat ang pinagdaanan ni Maristela at ng mga kapatid nito. Sa isip niya, alam niyang mahirap ang buhay sa baryo, pero iba pala kapag nakita mo mismo ang mga bitak sa bingdin, ang lubog na bahagi ng bubong, ang lumang bangkong halos bumigay na, at ang isang batang nanginginig sa lagnat habang pilit pang ngumingiti sa bisita. "Adrian, ikaw ba talaga yan?" tanong ni Lourdes, halatang nahihiya sa ayos ng bahay nila. Lumapit si Adrian at magalang na yumuko ng kaunti. "Magandang gabi po, Tita Lourdes." Hindi alam ni Lourdes kung saan ilalagay ang mga kamay niya. "Pasensya ka na, anak. Medyo magulo ang bahay." "Hindi po kayo dapat humingi ng pasensya," sagot ni Adrian. "Pwede po ba akong pumasok?" Napatingin si Lourdes kay Maristela. Kita sa mukha ng babae ang pag-aalinlangan, hiya at pagod. Mumit nang mapatingin siya kay Tonton na muling napaubo, wala na siyang nagawa kundi bahagyang tumanggo. "Pasok ka," mahinang sabi niya. Pagpasok ni Adrian sa loob, mas lalong lumino sa kanya ang kalagayan nila. Sa isang sulok ay may lumang kabinete na kulang ang isang pinto. May maliit na lamesang kahoy sa gitna na halatang ilang beses nang naipukpok at naituwid. Sa ibabaw nito ay isang mangkok na may natitirang sabaw ng gulay at 2 pirasong pandesal na hindi naubos.
Marahil ay itinabi para sa mga bata kung magugutom muli mamaya. Sa isa pang sulok ay nakasalansan ang mga damit na nilabhan ngunit hindi pa natutupi. Hindi siya agad nagsalita. Ayaw niyang mas lalo pang magmukhang kawawa ang sitwasyon nila sa pamamagitan ng mga salitang puno ng awa. Ngunit sa dibdib niya, may unti-unting tumitinding galit, hindi kay Maristela, kundi sa lahat ng taong piniling husgahan nito nang hindi man lang iniisip kung anong klaseng gabi ba ang dinaraanan ng pamilyang ito. Lumapit si Adrian kay Tonton at marahang ngumiti. "Ikaw si Tonton, di ba?" Mahina ang tanggo ng bata. "Kilala niyo po ako?" "Oo naman. Nung maliit ka pa, mahilig kang tumakbo sa putikan kahit pinapagalitan ka ng ate mo." Bahagyang napangiti si Tonton sa gitna ng sakit. Maging si Micaela ay napatingin din. Tila nagulat na naaalala pa ng lalaki. Samantala, si Junrei ay nakatayo pa rin malapit sa pinto, halatang nagbabantay. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pagdating ni Adrian. Isang bahagi niya ang gustong magpasalamat, pero may isa ring bahaging ayaw magmukhang umaasa na lang sila sa awa ng ibang tao. Si Maristela naman ay tahimik na kumuha ng baso at naglagay ng tubig para sa bisita. Hindi niya alam kung anong tamang asal sa sitwasyong iyon. Napahiya na siya kay Adrian sa pinakamasakit na paraan. At ngayon, nasa loob pa ito ng bahay nilang halos walang maipakitang maayos. Ngunit sa kabila ng lahat, napapansin niyang walang bakas ng pandidiri o pagmamataas sa mukha ng lalaki. Taning lungkot at pagpipigil. "Tita," sabi ni Adrian matapos ang ilang sandali, "pwede ko po bang dalhin si Tonton sa doktor bukas ng umaga?" Agad umiling si Maristela. "Hindi na kailangan." Napatingin siya kay Adrian. "Kailangan, Stella. Huwag mo kong desisyonan," matigas niyang sagot. "Sapat na ang ginawa mo kanina." "Hindi sapat," sagot ni Adrian. Mas tahimik pero mas totoo. "At hindi ako nagtatanong bilang stranger." "Yun nga ang problema. Hindi ko alam kung ano ka ba malun sa buhay namin." Tumahimik ang buong bahay. Maging si Lourdes ay hindi agad nakaimik. Alam nang may sugat na hindi nakikita sa pagitan nila. Sugat ng mga pangakong naputol dihi sa pagtataksil, kundi sa agawat ng buhay at panahon. Huminga ng malalim si Adrian bago tumingin muli kay Lourdes. "Tita, pwede ko po bang dalhin si Tonton bukas ng umaga?" Napikit sandali si Lourdes. Bilang ina, ramdam niya ang hiya. Ngunit bilang ina rin, mas matimbang ang takot na baka tuluyang lumala ang sakit ng anak. Dahan-dahan siyang tumanggo. "Kung para sa bata, sige." "Ano ba yan, Nay?" sabat ni Maristela. "Stella," malumantang mungit matatag na putol ni Lourdes. Hindi lahat ng tulong ay insulto. Napayuko si Maristela. Hindi na siya nakasagot. Kinabukasan, maagang dumating si Adrian sakay ng parehong itim na SUV. Hindi na naka-Amerikana ang binata. Simple na lamang ang suot nitong polo at pantalon na para bang ayaw nitong magmukhang masyadong hiwalay sa mundong ginagalawan ng pamilya Aguirre. Dinala niya si Tonton at si Lourdes sa klinika sa bayan, kasama si Maristela. Si Junrei at Micaela ay naiwan muna sa bahay, ngunit bago umalis ay pinakiusapan ni Adrian si Kuya Dudong na dumaan paminsan-minsan upang silipin ang dalawa. "Naku, ako na bahala," sabi ni Dudong. "Akalain mo, yung batang Adrian dati, CEO na pala ngayon." Bahagyang ngumiti si Adrian ngunit agad ding bumalik ang atensyon niya kay Tonton. Sa klinika, napag-alamang matindi ang impeksyon sa baga ng bata at kailangan nitong bumili ng tamang gamot at masustansyang pagkain. Nang marinig iyon ni Maristela, parang muling bumigat ang mundo sa kanya. Ngunit bago pa siya magsalita, si Adrian na ang nag-abot ng bayad sa doktor at bumili ng mga resetang gamot. "Adrian, tama na," sabi ni Maristela habang nasa labas sila ng butika. "Hindi mo obligasyon to." Tumilin sa kanya ang lalaki. "Alam kong hindi. Hindi ko ginagawa to dahil obligasyon. Ginagawa ko to dahil gusto ko." "Bakit?" Halos pabulong ang tanong niya, ngulit malinaw ang sakit sa boses niya. "Pagkaraan ng ilang taon, bigla ka na lang susulpot at ililigtas mo kami, ganun lang." Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip ay tumingin muna ito sa kalsada, saka muling bumaling sa kanya. "Hindi ako biglang sumulpot, Stella.
Matagal akong bumabalik dito. Hindi lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ka noon kasi akala ko baka mas maayos na ang buhay mo nang wala ako. Napatawa siya ng mapait. Mas maayos? Hindi ko alam na ganito na pala kabigat. Hindi mo naman kailangang malaman. Pero gusto kong malaman, sagot nito. Kasi minsan, mahalaga ka pa rin sa akin. Hindi na siya nakasagot. Napalingon na lang siya sa malayo dahil pakiramdam niya kapag tinitigan pa niya ang mga mata ni Adrian, baka tuluyan ng bumigay ang galit na ilang taon niyang inipon para protektahan ang sarili niya. Ilang araw ang lumipas at unti-unting bumuti ang pakiramdam ni Tonton dahil sa gamot. Dumalaw si Adrian halos araw-araw, minsan may dalang pagkain, minsan may gatas at prutas, minsan naman ay notebook at lapis para kay Micaela. Lalo namang napalapit si Junrei kay Kuya Dodong dahil sabay silang nagkukumpuni ng sirang upuan sa labas habang pinagmamasdan si Adrian na tila natural nang pumapasok sa bahay nila. Ngulit hindi naging madali para kay Maristela ang lahat. Sa palengke, nagsimula na ang bulong-bulungan. Ayun na nga ba, mayaman pala ang dating nobyo. Kaya siguro nagtiis-tiis, may aasahan pala. Mukhang swerte rin ang magnanakaw. Minsan, narinig ito ni Maristela mula kina Rosita Malabanan at dalawa pang tindera habang naglilinis siya ng sahig. Nang mga sandaling iyon, gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na hindi swerte ang mapahiya sa gitna ng kalsada at lalong hindi swerte ang magutom ang pamilya. Ngulit pinili niyang manahimik. Sanay na siya sa sakit ng maruming opinyon ng iba. Mas mabigat ang naging epekto noon kay Adrian nang marinig niya mismo kay Aling Belen ang mga usapan sa palengke. Pasensya ka na, iho. May mga tao talagang mas mabilis humusga kaysa umunawa. Hindi ako ang kailangan niyong kawawaan. Si Stella ang napakahirap nang bumangon, siya pa ang hinahatak pababa. Doon nagsimulang mag-isip si Adrian ng mas pangmatagalang paraan para hindi lang pansamantalang guminhawa ang pamilya Aguirre. Ayaw niyang matapos sa bigas, gamot at awa ang lahat. Alam niyang mas lalo lang masusugatan ang pride ni Maristela kung padala-dala lang siya ng relief parang may charity case. Kilala niya ang babae. Kahit gaano kabigat ang buhay, may natitira pa rin itong dangal na ipinaglalaban. Isang hapon, pinakiusapan niya si Maristela nang mag-usap sila sa tapat ng lumang waiting shed na dati nilang tambayan noong high school. Nag-alinlangan pa ang dalaga pero pumayag din sa huli dahil pinilit siya ni Lourdes. Pagdating niya roon, nakita niyang dalang brown envelope si Adrian. Ano na naman ito? Tanong niya, agad nang tatanggol ang tono. Makinig ka muna. Nanatili siyang nakatayo. Sige, may maliit kaming regional office sa bayan. Paliwanag ni Adrian. Hindi pa ganun kalaki. Nag-aayos pa lang kami ng mga dokumento at suppliers sa ilang project. Kailangan namin ng admin assistant. Hindi mataas ang posisyon, pero regular ang sweldo. May training. At legal, maayos, malinis. Bahagyang kumunot ang noon ni Maristela. Bakit mo sa akin ibibigay? Dahil kaya mo. Hindi ako nakatapos. Hindi rin lahat ng magagaling ay may diploma agad, sagot ni Adrian. Nakikita ko kung paano mo dalhin ang pamilya mo. Organisado ka, matyaga ka, marunong kang makisama, at higit sa lahat, hindi ka sumusuko. Napailing siya. Madaling sabihin yan dahil kilala mo ako noon. Kilala pa rin kita ngayon. Muling natahimik si Maristela. Sa totoo lang, natakot siya. Hindi sa trabaho, kundi sa posibilidad na kapag tinanggap niya iyon, baka isipin ng lahat na tama ang tsismis ng bayan, na umaasa na lang siya kay Adrian. Ngulit sa kabilang banda, alam niyang ito na ang pagkakataon matagal niyang hinihiling sa Diyos, ang magkaroon ng desenteng trabaho na hindi arawan ng bayad at hindi nakadepende sa tira-tirang kabutihan ng ibang tao. Pag nagtrabaho ako sa kumpanya mo, sabi niya sa wakas, ayokong tratuhin mo ako ng iba. Hindi kita tatartuhin iba, pero hindi ko rin ipapangako na hindi ako mag-aadala sa'yo. Napabuntong hininga si Maristela. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may munting liwanag siyang nakita na hindi nakatali sa awa, kundi sa posibilidad. Marahil ito na nga ang simula ng pagbabago. Hindi pagbabagong parang himala, kundi unti-unti, mabagal at kailangang paghirapan.
Ilang araw matapos iyon, nagsimula si Maristela sa regional office ng Velasco Infra. Doon niya nakilala si Ma'am Clarissa Montoya, ang supervisor na kilala sa pagiging istrikto, ngunit makatarungan. Unang araw pa lang ay malinaw na agad ang sinabi nito. Walang special treatment dito, sabi ni Clarissa habang inaabot sa kanya ang listahan ng gawain. Hindi ko pakialam kung kilala mo ang may-ari. Kapag nagkamali ka, pagsasabihan kita. Kapag magaling ka, bibigyan kita ng credit. Sa halip na masaktan, bahagyang gumaan ang dibdib ni Maristela. Iyon mismo ang gusto niyang marinig. Kasama rin niya sa opisina si Edgar Ponce mula sa accounting, isang tahimik ngunit mabait na binata na agad nagturo sa kanya kung paano ayusin ang mga resibo, delivery records at payroll folders. Sa unang linggo pa lang ay halos sumakit ang ulo ni Maristela sa dami ng kailangang matutunan. Ngunit bawat gabing umuwi siya, ramdam niyang may kakaibang pagod na hindi tulad ng dati. Pagod na may kasamang pag-asa. Unti-unti ring nagbago ang buhay sa bahay nila. Dahil sa unang sweldo ni Maristela, nakabili sila ng mas maayos na bigas at kaunting karne. Nakabalik sa klase si Micaela nang hindi kinakailangang manghiram ng lapis bawat araw. Si Tonton ay mas madalang nang ubuhin. Si Lourdes naman ay napilitan niyang huwag nang tumangkap ng mabibigat na labada at magpahinga muna. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng bahay at pinapanood ang mahinang ilaw sa kalsada, nagsalita si Lourdes. Anak, matagal kong hindi nakikitang huminga ng ganyan. Napalingon siya. Parang ganyan? Parang hindi na kasing bigat ng dating dibdib mo. Napangiti siya ng bahagya. Siguro po dahil may pag-asa na. Dahil lang ba sa trabaho? Hindi agad sumagot si Maristela. Sa totoo lang, hindi niya rin alam. Ang trabaho ay malaking bagay, pero hindi niya maitatanggi na may bahagi ng pagbabagong iyon ang mismong pagbabalik ni Adrian, hindi lang bilang tumulong sa kanila, kundi bilang paalala ng isang buhay na akala niya ay tuluyan ng nawala. Sa kabilang banda, habang tahimik na umuusad ang bagong simula ni Maristela, may mga matang nagsisimula na ring tumingin sa kanya at kay Adrian nang may halong inggit at pagkalkula. Sa mundo ng negosyo, hindi lahat masaya kapag may taong bumabangon. At sa likod ng magandang simula ng regional office ng Velasco Infra sa bayan, may mga taong naghihintay lang ng tiyempong gamitin ang nakaraan ni Maristela upang siraan hindi lang siya, kundi pati ang lalaking muling naniwala sa kanya. Sa mga sumunod na buwan matapos magsimula si Maristela sa regional office ng Velasco Infra, dahan-dahang nagbago ang takbo ng buhay ng pamilya Aguirre. Hindi iyon yung uri ng pagbabago na isang umaga na lang ay may malaking bahay na agad o biglang nawala ang lahat ng problema. Mas realistiko at mas mabagal iyon. Pero, totoo. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, nakakatulog si Maristela nang hindi iniisip kung may kakainin pa ba sila kinabukasan. Nakakabili na sila ng gamot bago pa lumala ang ubo ni Tonton. Nakakapasok na si Micaela sa eskwela na may baon. Si Junray ay nakakaipon na rin ng kaunti mula sa mga raket niya kina Kuya Dodong at Mang Celso. At si Lourdes, kahit hindi pa rin ganap na malakas, ay hindi na kailangang persahin ang sariling maglaba para lamang maipantawid sa isang araw. Ngunit habang unti-unting umaayos ang buhay nila, nagsisimula namang maging mainit sa mata ng ilang tao ang presensya ni Maristela sa opisina. Hindi man siya pinakikialaman ng lantaran ni Ma'am Clarissa Montoya, alam ng dalaga na may ilan pa ring nagbubulungan sa likod niya. May mga tumitingin sa kanya na parang hindi siya dapat naroon. May mga ngumingisi kapag dumadaan siya. At sa tuwing mapapadaan si Adrian sa office para kumustahin ang project updates, mas lalo niyang ramdam ang mga matang sumusukat at humuhusga. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga folder para sa supply billing, lumapit si Edgar at ibinaba sa mesa niya ang ilang papeles. May problema tayo sa listahan ng delivery receipts, sabi nito. May kulang na pirma sa 3 transmittal. Sa side ba nang galing? Tanong ni Maristela. Tumanggo si Edgar. Oo, pero may isa pang problema. May tumawag daw kahapon sa main office at pinakalat na yung admin assistant daw dito sa branch ay dating magnanakaw. Natigil si Maristela sa pag-aayos ng papeles. Hindi na niya kayalang itanong kung sino ang dinutukoy.
Napabuntong hininga si Edgar. Pasensya na, gusto ko lang sabihin sa'yo bago pa kumalat ng todo. Hindi agad nakasagot si Maristela. Tahimik lang niyang tiniplop ng maayos ang isang dokumento, pero sa loob-loob niya ay parang unti-unting bumabalik ang pinakamasamang araw ng buhay niya. Akala niya tapos na yun. Akala niya matapos siyang bigyan ng bagong simula, hindi nahahabulin ng nakaraan ang bawat hakbang niya. Ngunit mali siya. Sa maliit na bayan nila, ang isang pagkakamali, kahit isang pagkakamaling ipinanganak mula sa gutom, ay pwedeng habulin ng tao ng mas matagal kaysa sa tunay na dahilan nito. May idea ka ba kung sinong nagpakalat? Tanong niya sa wakas. Saglit na nag-alangan si Edgar bago sumagot. Hindi sigurado, pero sabi ng isa sa mga utility staff, may lalaking nagpupunta raw dito minsan sa tapat at nagtatanong tungkol sa'yo. Nabanggit din ang pangalan ni Victor Salcedo. Bahagyang nanlamig si Maristela. Kilala niya ang pangalang iyon. Ilang beses na niyang narinig mula kay Adrian at kay Ma'am Clarissa. Si Victor ang may-ari ng Salcedo Buildcorp, isa sa mahigpit na kakompetensya ng Velasco Infra sa mga government at private development projects sa lalawigan. Ayon sa mga usapan sa opisina, sanay itong gumamit ng paninira, tsismis at impluensya para bumagsak ang reputasyon ng mga kalaban sa negosyo. Kinahapunan ding iyon, ipinatawag siya ni Ma'am Clarissa sa opisina niya. Maaliwalas ang mukha ni supervisor, pero kapansin-pansin ang bigat ng tingin. Umupo ka, Maristela. Tahimik siyang umupo. Diretsahang nagsalita si Clarissa. Kumalat na ang video ng insidente mo noon sa palengke. May nag-forward sa ilang contact sa supplier group chats. May nagtatanong kung bakit ka raw nandito. Hindi maikakailang kumirot ang dibdib ni Maristela, pero pinilit niyang panatilihing tuwid ang kanyang likod. Kung gusto niyo pong paalisin ako, maiintindihan ko. Agad umiling si Clarissa. Hindi ako nagpatawag para paalisin ka. Pinatawag kita para malaman kung matagag ka pa. Napatingin siya rito. Ipinatong ni Clarissa ang dalawang kamay sa mesa. Makinig ka, hindi kita kinuha rito dahil kaibigan ka ni Adrian. Kinuha ka rito dahil nakita ko mismo na natututo ka. Maingat ka sa papeles, hindi ka tsismosa at marunong kang tumanggap ng mali. Pero sa mundo ng trabaho, lalo na sa business, hindi sapat ang magaling ka. Kailangan kaya mo ring tumayo kapag hinila ka pababa. Napalunok si Maristela. Kaya ko po. Sigurado ka? Doon pa lamang siya tunay na nakahinga ng malalim. Opo, napahiya na po ako minsan sa buong bayan. Kung babagsak pa rin po ako ngayon, ibig sabihin wala akong natutunan. Sa unang pagkakataon sa usapang iyon, bahagyang ngumiti si Clarissa. Ayos, dahil may ipapagawa ako sa iyo. Naglabas ito ng makapal na folder. May review tayo sa community livelihood proposal sa susunod na buwan. Gusto ni Adrian na ituloy ito bilang flagship local project. Ikaw ang sasama sa consolidation ng suppliers, permits at beneficiary list. Kung maaayos mo ito, marami kang matututunan. Ako po, gulat na tanong ni Maristela. Ikaw, sagot ni Clarissa. At huwag mong sasabihing hindi mo kaya. Nakita kong ilang linggo mo nang inaayos ang mga sabog na records na iniwan ng naunang assistant. Bit-bit ang bagong tungkulin, umalis si Maristela sa opisina ni Clarissa na may halong kaba at determinasyon. Sa unang pagkakataon, hindi lang siya simpleng tumatanggap ng pagkakataon, may tiwala ng ibinibigay sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, dumating pa ang mas mabigat pang pagsubok. Isang hapon, habang binubuo niya ang listahan ng mga benepisyaryong pamilya para sa Livelihood Center, biglang pumasok sa branch office ang dalawang lalaking hindi niya kilala. Nakapolo sila at may dalang mga folder, ngunit ang tindig nila ay parang hindi customer, kundi tagapanuri. Saan si Ma'am Clarissa? Tanong ng isa. Nasa site visit po. Pwede ko po bang malaman kung ano ang kailangan ninyo? Tinignan siya ng lalaking matagal bago nagsalita. Kami galing sa office ni Mr. Victor Salcedo. May gusto nang kaming i-clarify tungkol sa procurement ng Velasco Infra rito. Agad naging maingat ang pakiamdam ni Maristela. Kung official po ang concern ninyo, pwede kayong mag-iwan ng sulat o bumalik kapag nandito na si Ma'am Clarissa.
Biglang ngumisi ang isa pa. Ikaw ba yung babae sa viral video? Yung nagnakaw ng manok? Parang may biglang kumalampag sa loob ng opisina. Napatigil sina Edgar at ang dalawang staff sa kabilang cubicle. Nanginginig man sa loob, pinili niyang huwag yumuko. Nandito po kayo para magtanong tungkol sa project o para mag-insulto? Matagad niyang tanong. Nagkatinginan ng dalawang lalaki, waring hindi in-expect na sasagot siya ng ganoon. Muli silang ngumisi at iniwan ng isang business card sa mesa. Sabihin mo kay Adrian, hindi lahat nadadaan sa paglilinis ng pangalan ng mga taong marumi na. Pagkaalis ng ito, saka lang napaupo si Maristela. Nanginginig ang daliri niya sa ibabaw ng mesa. Lumapit si Edgar. Ayos ka lang? Tumanggo siya kahit hindi sigurado. Oo, pero bandang gabi, nang dumating si Adrian sa office para kunin ang final update sa project, doon lamang tuluyang pumutok ang galit niya. Hindi mo na kailangan iligtas na naman ako. Bungad agad siya bago pa man makaupo si Adrian sa conference area. Nagulat si Adrian. Anong nangyari? Ikinwento ni Edgar ang pagpunta ng dalawang tauhan ni Victor. Habang nakikinig, unti-unting tumitigas ang panga ni Adrian. Ngunit si Maristela ang mas mabilis magsalita muli. Hindi pwedeng palaging dahil sa akin may problema ka. Hindi agad sumagot si Adrian. Pagkatapos ay tahimik nang hinila ang isang silya at umupo sa tapat niya. Hindi ikaw ang problema, Stella. Ang problema, may mga taong ayaw tanggapin na may karapatan kang magsimulang muli. Napailing siya. Madali mong sabihin yan, ikaw ang CEO, ikaw ang may pangalan. Kapag ako ang puntirya nila, damay ka. At anong basto mong gawin ko? Hayaan kitang durugin nila para lang masabing malinis ang imahe ko? Sagot ni Adrian. Hindi pa sigaw pero halatang pigil ang emosyon. Hindi kita ipinagtatanggol noon para isuko ka rin ngayon. Natahimik si Maristela. Maya-maya ay dumating si Ma'am Clarissa at agad na nagkaroon ng maikling pulong. Doon nila napagdesisyonan na mas bibilisan nila ang preparasyon para sa Community Livelihood Center. Kung tsismis at paninira ang sandata ni Victor, sagot nila ay konkretong proyekto at malinaw na resulta. Nais ni Adrian na sa halip na magtago si Maristela, mas makita pa ng buong bayan na kaya nitong magtrabaho ng malinis at maayos. Sa sumunod na mga linggo, halos wala nang pahinga si Maristela. Kasama ni Edgar, inayos niya ang supplier quotations. Kasama ni Clarissa, pinag-aralan niya ang permit routing. Nakipagpulong siya sa barangay tungkol sa listahan ng mga pamilyang posibleng makinabang sa sewing, food processing at sari-sari livelihood training. Sa una, medyo mailap pa sa kanya ang ilan sa mga opisyal, lalo na si Kagawad Pabling na kilalang malapit kay Mang Sergio at mahilig sa chismis. Ngulit nang makita nilang kompleto ang papeles niya at malinaw siyang magsalita, unti-unti ring nabawasan ang kanilang pagdududa. Isa sa pinakamahalagang araw para sa kanya ay nang kailangan niyang personal na humarap sa isang maliit na supplier review meeting sa munisipyo. Naroon sina Kapitan Morenzo, ilang local officers at maging si Mang Sergio Ballesteros dahil isa ang manukan nito sa potensyal na pwedeng mag-supply sa feeding component ng proyekto. Nang una siyang tumayo sa harap, ramdam niya ang kaba. Naalala niya ang parehang uri ng tingin ng mga tao noon sa kalsada, naghihintay ng kahihiyan. Ngunit ngayon, hindi siya hawak ng pulis. Hindi siya nakayuko. Hawak niya ang folder, ang listahan, at ang sarili niyang boses. Magandang hapon po, simula niya. Ako po si Maristela Aguirre mula sa Velasco Infra-Regional Office. Narito po ako para ilahad ang proposed structure ng Community Livelihood Center para sa mga pamilyang mababa ang kita sa ating bayan. Habang nagpapatuloy siya, unti-unting lumambot ang hangin sa silid. Hindi siya perpekto, may ilang beses na kinailangan niyang silipin ang notes, pero malinaw siyang magsalita. Maayos ang paliwanag, at higit sa lahat, hindi siya mukhang humihingi ng awa. Mukhang taong alam ang ginagawa niya. Pagkatapos ng presentasyon, si Kapitan Lorenzo mismo ang unang nagsalita. Maayos ang proposal, at kung totoo ngang makakapagbigay ito ng hanap buhay, malaking tulong ito sa barangay. Tahimik ang lahat hanggang sa tumikim si Mang Sergio. Tinignan siya ni Maristela, handa sa panibagong paghamak.
ngunit ang lumabas sa bibig ng matanda ay hindi niya inaasahan. Maristela, kung kailangan ng murang supply ng dressed chicken para sa feeding activities, pwede kong ibigay sa pinakamababang presyo. Nagulat ang lahat. Hindi man yun tahasang paghihingi ng tawad, malinaw na may pagbabago. Marahil ay dahil nakita na ng matanda na hindi na ang dating natatarantang dalaga ang nasa harap niya, kundi isang babaeng muling tumayo kahit galing sa pinakamabigat na kahihiyan. Pagkatapos ng meeting, naabutan ni Adrian si Maristela sa labas ng munisipyo. Tahimik lang siyang nakasandal sa kotse habang pinagmamasdan siya. "Ano?" tanong niya, medyo alanganin. "May mali ba akong nasabi?" Bahagyang ngumiti si Adrian. "Wala. Sa totoo lang, pinahanga mo sila." Natawa siya ng mahina, tila hindi sanay makarinig ng ganoong papuri. "Baka nagulat lang." "Hindi. Sabig mo pinakita mo sa kanila hindi yung kwento na ikinakalat nila. Mas malaki ka roon." Napatingin siya sa kanya. Sa mga sandaling iyon, parang muling bumalik ang dating init ng pakiramdam tuwing magkasama sila noon. Ngunit ngayon, hindi na iyon simpleng kilig ng kabataan. Mas mabigat, mas tahimik, at mas totoo. Lumipas pa ang ilang buwan. Sa wakas, dumating ang araw ng pagbubukas ng Community Livelihood Center. Sa parehong bayan kung saan minsan siyang pinarada at pinahiya, may nakatayong bagong gusiling na may simpleng entablo, puting tolda at hanay ng upuan para sa mga residente. Naroon ang mga benepisyaryong pamilya, ang mga empleyado ng Velasco Infra, ang mga opisyal ng barangay at ang mga taong minsang tumingin sa kanya ng may pangungutya. Habang naghahanda siya sa gilid ng entablo kasama nina Clarissa, Edgar, Lourdes, Micaela, Junre, Tonton, Aling Belen, Kuya Dudong at Aling Nena, biglang huminto sa tapat niya si Mang Sergio. Napaayos siya ng tayo, handa sa anumang sasabihin nito. Ngunit ang matanda ay hindi naningit ang mata o nagsungit. Sa halip, tumingin ito diretso sa kanya at nagsalita sa boses na halatang hirap ilabas ang mga salita. "Maristela." Sabi nito, "Mali ako noon." Hindi siya agad nakasagot. "Ipinahiya kita ng sobra." Dagdag nito, "Pwede ko namang inayos ng tahimik. Naging masyado akong malupit." Napatitig lang si Maristela sa kanya. "Hindi ko na mabubawi yon," sabi pa ni Mang Sergio. "Pero gusto kong sabihin na humihingi ako ng tawad. Sa dami ng gabing galit siya sa lalaking iyon, akala niya kapag dumating ang araw na ito ay matutuwa siyang makita itong yumuko. Ang naramdaman niya ay hindi ligaya, kundi isang kakaibang gaan. Dahil marahil sa wakas, may isang bahagi ng nakaraan ang kusang tumigil sa paghabol sa kanya. Pinapatawad ko po kayo, pero hindi dahil nakalimutan ko na, kundi dahil ayoko nang bitbitin pa yung sakit." Tumanggo si Mang Sergio at tuluyang lumayo. Nang magsimula ang programa, isa-isang nagsalita ang mga opisyal. Ngunit ang hindi inaasahan ni Maristela ay nang si Adrian mismo ang tumawag sa pangalan niya sa entablado. "Bago natin formal na buksan ang Livelihood Center," sabi ni Adrian sa mikropono, "gusto kong kilalanin yung isang taong hindi lang naging bahagi ng paghahanda nito, kundi naging patunay rin ng tunay na layunin ng proyektong ito." Nagkatiginan ng mga tao. "Maristela Aguirre," tawag nito. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado, ramdamang tibok ng puso sa kanyang dibdib. Pagharap niya sa madla, bumalik sa isip niya ang esena nung araw ng kahihiyan. Ang parehong mga mata, ang parehong bayan, ang parehong kalsada. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang dahilan ng kanilang pagtititig. Ang proyektong ito, pagpapatuloy ni Adrian, ay para sa mga pamilyang nangangailangan ng pangalawang pagkakataon at walang mas bagay magsilbing simbolo nito kundi isang babaeng minsang nadurog ng kahirapan pero piniling bumangon sa marangal na paraan. Naramdaman ni Maristela ang pag-init ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng palakpakan, marahang lumapit si Adrian sa kanya at bumulong. "Hindi na ito ang araw ng kahihiyan mo, Stella. Araw mo na ito." Sa harap ng maraming tao, hindi siya napahiya.
Hindi rin siya nasindak. Sa halip, tumingin siya sa madla at nakita ang kanyang ina na umiiyak habang nakangiti. Si Tonton na mukhang malusog na ulit. Si Micaela na proud, si Junrei na getyo ang tayo. At maging ang mga kapitbahay na minsang nanood lang sa pagbagsak niya, ngunit ngayon napapapalakpak din sa muling pag-angat niya. Doon niya naunawaan ang pagbawi ng dangal ay hindi nangyayari sa isang iglap. Hindi iyon simpleng paghihinggil. Hindi rin iyon tungkol sa pagpapakita sa lahat na mali sila. Ang tunay na pagbawi ng dangal ay nangyayari kapag ang taong minsang binalot ng kahihiyan ay natutong tumayo mulit, hindi para sa yabang, kundi para sa mga mahal niya sa buhay at para sa bersyon ng sarili niyang halos mamatay na noon ng gutom, takot at pagod. At sa parehong bayang minsang nakakita sa kanya bilang isang dalagang nagnakaw ng manok, ngayoy unti-unti rin siyang nakikitang hindi bilang pagkakamali ng nakaraan, kundi bilang isang babaeng natutong lumaban, magpatawad at bumuo ng bagong buhay na hindi na kailangang nakatago sa anyo ng kahihiyan.